Good day. We are the Group 2 with the topic of Testimonio and Review and Reflections and Persuasive Copies. Let us proceed. Introduction. The point of writing creative nonfiction is not merely to express oneself, but also to look in depth at how one's experiences can affect thoughts, feelings, and perceptions. So sinasabi dito na ang pagsusulat ng creative nonfiction ay hindi lamang para ma-express ang nararamdaman natin o nararamdaman ng iba, tulad nga sa autobiography and biography. So hindi lang doon umiikot yung pagsusulat natin. Kumbaga hindi lang yun yung dahilan kung bakit tayo nagsusulat. So maaari kundi na kung paano nakakaapekto yung mga experiences na yun sa ating pag-iisip, sa ating emosyon, feelings, sa ating perception o pagtingin, doon din yun papasok. So, maaaring kaya tayo nagsulat ng creative nonfiction para malaman natin kung paano ba nakakaapekto yung mga bagay na nangyari sa atin. More deeply, kumbaga mas malalim na pag-uunawa o pagsulat natin. Hindi lang mababaw kasi pag sinabi mong autobiography, tungkol lang siya sa background ng isang tao and may mga ilalagay ka lang na experiences na nangyari sa kanya, pero hindi naman natin inalam kung paano nga ba nakaapekto yun sa kanya. Ayun, so yun yung pinag-uusapan dito sa ating introduction. So, continue. As members of society, we encounter various issues and concerns that challenge us to think critically. Inevitably, we may be affected by incidents that mold us into becoming a better version of ourselves. So, sinasabi dito na tayo bilang Pilipino, so marami tayong na-encounter na issues. Ayan, tulad nga ng flood control, ghost projects, marami pang iba na issue, So, yun yung pinaka-iikutan ng pinagsusulatan natin na creative nonfiction. So, kailangan nating mai-express o mailatag doon sa sinusulat natin kung paano ba tayo naapektuhan ng mga issues na nangyayari sa atin. So, for example, ako, nalaman ko na may ghost projects pala and lahat ng pera or taxes na binabayad natin is napupunta lang dun sa mga contractors. So syempre ang epekto nun sa akin is negatively. So malulungkot ako and syempre magagalit ako sa kanila. So ayun yung papasok yun sa ating emosyon, sa feelings, at syempre yung pagtingin natin sa mga tao na yun. So magbabago yung pagtingin natin sa kanila dahil sa issue na nangyayari o nagawa nila. So next, so we then try to map our experiences out and write them in testimonials or reflections. So pag-usapan natin yung testimonials or reflections, pero dahil nga sa mga experiences na yun o yung mga nangyayari na issues, so maaring yung mga experiences natin na yun is maisulat natin in a form of testimonials nga or reflections. So pag-usapan natin yung testimonials. Testimonio versus review. A testimonio refers to the first person narration of an experience, where the main objective is to discuss a point of view or belief that is harmful to others and to suggest a plan of action against it. More often than not, a person who writes a testimonio is part or a representative of a group that experiences first-hand human rights issues like abuse, war, and oppression. So, yung testimonyo, so ito na yung pinaka magsusulat tayo, pero hindi na siya gagamit ng second person, third person. So, first person lang to kasi base to sa nararamdaman ng isang narration or ng isang narrator or author, no? So, siya yung mismong mag-e-explain dahil siya yung unang naka-experience ng issue na yon or ng pangyayari na yon. So, example na lang tulad nga sa ghost project or flood controls, may mga tao na or politicians na naka-experience ng ginawa nila. So marami yan
So, ang ginagawa nila is, syempre, sinusulat nila yan and then ibinabato nila or sinasabi nila dun sa meeting na ginagawa nila, no? So, ayan, kasi sabi dito, to discuss a point of view or belief that is harmful to others and to suggest a plan of action against it. So, gumagawa sila ng testimonya. Kasi testimonya in English, in Tagalog yan testimonyo, diba? Testimonya. So, gumagawa sila ng testimonya para gumawa ng solusyon sa problema na yon. Next, while both address personal experiences, testimonyo and review differ in terms of their objectives. So, ang testimonyo and review is magkaiba sila. So, mukha silang pareho pero magkaiba sila ng kanyang purpose. So, a review is critical appraisal of an establishment or product so that potential customers can have an idea of what to expect. So, sinasabi dito yung review. So, madali na naman ito kasi common sense na lang. So, review, ito yung pagbabackground checking natin sa isang building or product na bibilihin natin para kung may review ka na, so may proof na yung nagbebenta or may-ari ng building para may insights na rin yung mga customer or consumers ng isang bagay na yon. So, example, di ba, sa Lazada or Shopee, so pag tinignan mo yung isang product doon, so may makikita kang reviews. So, by that, makikita mo na itong product na to, may reviews na siya ng ibang tao. So, alam ko na yung kung anong itsura niya, anong kulay, or kung anong klaseng quality ba, maganda ba, ganito, ganyan. So, ayun yung review. On the other hand, testimonyo does not simply give assessments. Instead, it calls out wrongdoings to ensure that these will not be repeated. Hence, testimonials are always intentional and political. So, ayan, tulad nga ng sabi ko kanina, ang testimonyo is hindi siya nagbibigay ng assessment or review. Yan, review. So, instead, sinasabi nila dito or natin, kung ikaw o sarili mo, since it's a first person narration, so sinasabi mo dito na yung mga maling ginagawa, wrongdoings, para hindi na siya maulit. So, example lang to pero hindi siya na-apply mismo sa situation na to, since tulad nga ng sabi dito, testimonials are always intentional and political. So, political based siya, no? So, example, sa room nyo, may nag-away, so yung presidente nyo, kakausapin kayo. So, syempre, sasabihin niya yung mali na ginagawa nyo, yung mga wrongdoings nyo, and syempre, i-ensure ng presidente nyo na hindi na mauulit yung pag-aaway na yun, since mali yung mag-aaway sa school, di ba? So, yun yung example natin. And then, ang testimonyo, so, ayan nga, political and intentional siya. So, more on politically and panglipunan ng mga issue yung pinagpo-focusan or iniikutan na itong testimonyo. Since, siya, para siyang controversial kasi yung mga isasagot mo doon o sasabihin mo. Dahil, ayan, example nga natin kanina is yung ghost projects or yung flood controls projects. Syempre, may kita na natin doon na pumapasok na agad yung pagiging controversial or pagiging politically related niya, since ang may hawak nun is yung government. So, yung mga pera na nakuha nila sa tax. And then, syempre, may mga senators tayo na, ayun nga, tulad ni sila Jinggoy, is tinawag nila yung mga contractors, and then, syempre, tinatanong nila kung ito ba yung ginawa nila. Pero, makikita naman natin na halata na mali na yung ginagawa nila at talagang walang nangyayari sa pera na nakuha nila sa mga taong bayan. So, that is testimonyo versus review. So, thank you. So, una, tandaan natin na ang testimonyo ay political in nature. Ibig sabihin, may kinalaman ito sa mga isyong panlipunan o kawalan ng katarungan or injustice.
ang layunin nito ay ipahayag ang karanasan ng isang tao o grupo na may nakakaranas ng hindi patas na pagtrato at magmungkahi ng mga pagbabago para sa mas makatarungang hinaharap. So, dako naman tayo dito sa elements of testimonyo. First, the injustice narrative. So, ang unang elemento ay tungkol naman sa pagsasalaysay ng mga karanasang may kinalaman sa kawalan ng katarungan. So, ibig sabihin, ang laman naman ng testimonyo ay umiikot sa totoong karanasan ng mga karanasan ng pang-aapi o hindi patas na sitwasyon, tulad ng diskriminasyon, karahasan o digmaan. So, dapat malinaw kung ano ang nangyari at paano ito nangyari at kung sino ang mga sangkot nito. Halimbawa na lamang ng kung ang testimonyo ay tungkol sa child labor, dapat ilarawan nito kung paano naganap ang pang-aabuso at sino ang naapektuhan ng pang-aabuso at saan ito nagaganap. So, pangalawa naman natin ay ang representation of a larger class. So, sa ikalawang elemento na to, ito ay tungkol sa pagsasalita para sa iba. So, ang taong nagbibigay ng testimonyo ay hindi lamang nagsasalita para sa sarili niya, kundi bilang kinatawan ng isang malaking grupo na nakakaranas ng parehong problema. Halimbawa nito, kung yung isang estudyante ay nagsusulat tungkol sa bullying, hindi lamang siya nagsasalita para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng nabubuli. So, yun. Recommendation to work for a better future. An essential element of testimonio is the call to action. This may be directed to particular individual groups or system to convey what needs to be done for a better future. For example, a testimonio written about gender equality may include a recommendation for the government to drop better policies that address the issues of inequality among others. Sa testimonyo po, sa part po ng testimonyo, meron po tayong tinatawag na call to action or yung panawagan para sa pagbabago. Ibig sabihin po nito, kapag nakwento po or naibahagi na yung isang bagay na naranasan or yung problema na naranasan natin, pwede po tayong magbigay ng suggestion or dapat po tayong magbigay ng suggestion kung ano po ba yung dapat nating gawin para hindi na maulit or para mas gumanda po yung sitwasyon na yon. Kagaya po ng binigay na halimbawa dito, gumawa po ng testimonyo about sa gender equality. Pwede po nating isuggest sa gobyerno na gumawa po ng batas or policy para po sa pagkakapantay-pantay nating lahat. Writing tip. When writing a testimonio, consider the following format. First, a narration of injustices experienced by a representative group. Second, the recovery process from the injustices experienced. Third, call to action. With this format, the call to action will stick with the readers the most, which is the intention of the testimonio. Sa pagsulat po ng testimonyo, meron po tayong mga format. Unang-una po, dapat po nating ibahagi or ikwento po natin yung mga naranasan po nating hindi makatarungan or mga naranasan po nating problema. Pangalawa, ikwento po natin kung paano po natin nalampasan or paano po tayo nakarecover sa sitwasyon na yon or pangyayari na yon. Pangatlo po, call to action. Kung ano po yung ginawa nating panawagan or yung panawagan po natin para sa pagbabago. Ginagawa daw po yung format na to para po mas maintindihan ng mga magbabasa at mas tumatak sa kanila yung tunay na intensyon ng testimonyo. So guys, let's proceed to review. I read it. A review should tell other potential customer as much useful information on a product or establishment in as few words as possible. The idea is to give other people a quick look into what they can expect from the product before they invest in it, so that they can make a more informed decision whenever to try it or not. Aside from that, even businesses can learn from the reviews their products receive. Through reviews they can find out aspects of their product that they should keep up and aspect that they still need to improve. Yes, yun nga sabi.
Review should tell other potential customer as much useful information. Kapag, example dito, kapag kumakain tayo ng restaurant or mga karinderya, kahit ganong tapos, kapag may nalasahan tayo hindi gaanong masarap, pwede natin yung i-review at sabihin dun sa nagluluto kung ano pa yung dapat nilang i-improve dun sa product na pinibenta nila para mas maging helpful tayo sa kanila, para mas maging mag-improve, mabago yung product na yun. Sabi pa dyan, the idea is to give other people a quick look into what they can expect. Siyempre, kung mataas yung expectation nila dun sa pagkain na ginawa nila, siyempre, mataas din yung review na makukuha nila kung masarap pa to or pangit, kung mapait pa to or maalat. Ganun yung review na makukuha nila galing sa'yo, sa ikaw na kumain ng pagkain na binibenta nila. Sa madaling salita, ang review ay opinion o pagsusuri mo tungkol sa isang bagay na nasubukan mo, tulad ng syempre example nga dyan yung mga pagkain, mga lugar, yes, ganun. Let's proceed to elements of review. The important elements of review are the following. Number 1, supporting details of the rating. Reviews often come with star rating from 1 to 5 star. Beyond that, however, the review must back up given rating with details. It is a 5-star review. How did the product blow you away? It is a 4-star review. What was the aspect of the product that made you think it did not deserve the last star? It is the 3-star review or below. What the things that product lacked and can still improve on? Sabi dyan, kung 5-star yung binigay mo na review sa isang maybe restaurant or place, ano yung magandang bagay na yun or yung masarap na yun? Siyempre, di ba, kapag nag-review tayo ng 5-star rating, ibig sabihin, maganda at maayos yung ginagawa nila or yung reserve or yung presentable yung mga kilos ng bawat isa, or maganda yung lugar, maganda yung pagkakaayos. Kaya 5-star yung na-review natin. Sabi ba dito? It is 4-star review. What was the aspect of the product that made you think it not deserve the last star? Kung 4-star nga lang yung binigay natin na rate dun sa may place or pagkain na inano sa atin, ano yung bagay na hindi nagpa-rate sa atin para i-rate sila ng 5? Bakit 4 lang? Meron kasi dapat natin yung suriin kung ano pa ba talaga yung dapat natin sabihin or i-review sa kanila in our own life perspective. Hindi lang basta tayo nag-rate sa kanila ng 4 kasi ang pangit ng ganito, nagalit ka sa kanila kasi hindi sila agad-agad hindi ka agad-agad nila in-approach, gano'n. Hindi dapat ganun yung gagawin natin kapag nagre-rate tayo ng mga bagay-bagay, ng mga pagkain. Dahil yung rate na binibigay natin sa kanila is mahalaga. Kapag umabot ng 3 or 3 below yung star na binigay natin, ibig sabihin, parang wala na silang masyadong magiging customers kasi mababa yung rate na nabigay natin. Kaya supporting details for rating kasi kailangan nating suriin yung mga bagay-bagay na gagawin natin. Kasi importante sa kanila ang rate na binibigay natin. Hindi lang basta nag-pindot ka ng rate na 5 kasi nakita mo maganda lang sa picture o kaya nung pumunta ka doon nag-rate ka ng 3 below kasi akala mo madumi, gano'n.
tapos mabagal yung servings. Pero ang totoo naman pala, yung mga nagre-rate madalas ng mga bagay or katulad kapag nag-order tayo sa online, kapag may nakita tayo na damit, tapos in-order natin, tapos dumating sa akin, expected natin na maganda yun, pero in reality, sa picture lang siya maganda. Tapos nirate natin sila ng 3. Ibig sabihin, wala na sila masyadong magiging customer o wala na masyadong bibili sa product na yun. Kasi may nakita sila na mababa lang yung rate. Ibig sabihin, parang hindi totoo yung nasa picture na lang. Siyempre sa pagkain naman, kapag nag-rate tayo ng 5, ibig sabihin, sobrang sarap or presentable nung dine-serve sa atin. Kapag 3 naman, pag 4 naman, magbibigay tayo ng honest review para sa kanila. Para mas mag-improve or mabago yung iba nilang kailangan baguhin. Layunin ng supporting dito is for rate is para mas magbigay ito ng improvement sa kanila or para mas maging maganda yung daloy ng business na ginagawa nila. Now we are going to proceed our topic about description of the customer's experience. Make sure that your review is relatable to potential customers who are considering buying the product or visiting the establishment. Some of the supporting details of your review should be talking about your experience as a customer. If the product came with the instruction, were they easy to understand? How much did you enjoy the use of the product? And was it worth its price? If the review is about an establishment, how were you treated while you're there? Was the customer service excellent or should it be improved? Ang bahaging ito ay tumutukoy sa karanasan ng isang customer sa paggamit ng produkto o pagbisita sa isang establishment. Dito na inilalarawan kung madali bang gamitin ang produkto, sulit ba ang presyo, at kung maayos ba ang serbisyo. Layunin nitong magbigay ng mga taong nagbabalak bumili o paggamit ng serbisyo upang makagawa sila ng tamang decision. Now we're going to Table 1, Characteristics of Testimonio and Review. Characteristics. Length. Testimonio, around 500 to 1,000 words to cover all the needed. Content, such as the injustice narrative and the call and the action. Ang pangungusap na ito ay nangangahulugang ang testimonyo ay karaniwang binubuo ng 500 to 1,000 words upang maisama lahat ng mahalagang bahagi gaya ng paglalahad ng kawalang katarungan at ang panawagan para sa aksyon. Ibig sabihin, sapat ang haba nito para maipaliwanag ng buo ang karanasan at mensaheng gusto ay pahayag. The part in this PPT is purpose. Testimonya point out wrong actions and offers a solution for the existing human rights and social issues present, and review gives a possible audience or customers a bird eye view
on what to expect on the material or experience. So, ang ating tinutukoy dito is to give a voice on the marginalized and expose social and human rights issue, and the advocate for social change and justice. And yun lamang po. Thank you so much. Kumaka tayo sa intended audience. So, ibig sabihin ng intended audience is binibigyan nito ang mga posibleng audience o customer ng pangkalahatang idea or tinatawag nilang bird's eye view tungkol sa kung ano ang inaasahan nila sa isang material o karanasan. At pinapakita dito sa mga tao kung ano ang laman o tema ng isang bagay bago pa nila ito maranasan. Halimbawa na lang, kung movie trailer, pinapakita lang nito ang highlights para alam ng manonood kung tungkol saan ang pelikula. So, I'll be discussing now about one of the characteristics of testimonials and reviews, which is the topics. So, let's start with testimonial. The topics of testimonial usually talks about real life experiences related to social issues. In other words, it focuses on the personal struggles or stories of a persons to bring awareness or call for change. For example na lang nito yung testimonials about poverty, discriminations, or lack of educations. Sa pamamagitan nun, nakakapag-share ng experiences yung writers at nakaka-inspire siya sa iba. And mas na-help na ito ma-improve yung situations or yung, for example lang na ito yung poverty. Once na na-share niya na yung experience, may possibility na ma-inspire niya yung ibang tao. And for the next is a review. A review, on the other hand, discusses a person's perspective or opinion about a product or services. It usually includes the strengths and weaknesses of what is being reviewed based on the writer's experience. For example, a review can about a restaurant, a movie, or a cell phone where the writer explains what they like and what could be improved. So, sa review naman, mas may papahayag natin kung ano nga ba yung puna o opinion natin sa isang produkto o bagay. So, in a conclusion, so a testimonial focuses on real experiences about social issues, and while a review focuses naman siya sa mga opinions or evaluations about a product or services.